Traffic update muna tayo mga karangkada mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ngayon ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Orense. So ito yung boundary ng Mandaluyong at Makati. Unahin natin yung nasa kanang bahagi ng inyong mga screens. Yung talagang mabagal ngayon at bumper to bumper ang traffic. Yan yung northbound lane ng EDSA Orense. So yan yung galing ng Pasay, galing ng Makati, papasok ng Mandaluyong. Talagang ganyan ang sitwasyon dyan tuwing rush hour kasi may dalawang mall na dadaanan pagdating ng Ortigas area. Samantala na sa left side ng inyong mga screens, mabagal din at daloy ng trapiko. Ito naman yung galing ng Mandaluyong at papasok ng Makati at papunta ng Pasay. So as you approach dyan sa may Buendia area, mabagal na ang daloy ng trapiko. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may Commonwealth Avenue sa may Techno Hub. Ito yung bago dumating ang Tandang Sora. Unahin natin yung nasa kanang bahagi ng inyong mga screens. Yan yung galing ng Elliptical Road. Papunta yan ng Tandang Sora, papunta ng Litex, Batasan area at papunta ng Fairview. Sa ngayon, maluwag pa naman ang daloy ng trapiko pero nagkakaroon dyan ng congestion pagdating doon sa may Litex at Batasan area. Samantalang nasa left side ng inyong mga screens, yan naman yung galing ng Fairview. Galing ng Tandang Sora at papunta ng Elliptical Road na tuloy-tuloy naman papunta ng Quezon Avenue at East Avenue. Sa mga dumadaan dyan, papunta ng Elliptical Road, wala kayong magiging problema sa mga oras na ito. August 13, 2025, Miyerkules, midweek na, konting kapit na lang at sweldo na. Pero habang naghihigpit ng bulsa, tumutok muna kayo dito sa Arangkada. Hindi namin kayo titipirin sa mga maiinit na issue at balita. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Hostage drama sa Bulacan. Mabilis na narespondehan ng mga otoridad. Prinsipal, sukatan sa pamamaril ng riding in tandem. Sa pulsa video, nanay, sinakta ng bata na nakaaway ng kanyang anak. 1987 Constitution, itinutulak na repasuhin na sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Outdated na raw kasi ayon kay Deputy Speaker Ronaldo Puno. At Mami Jonisha, magpapakasal na sa kanyang partner of 11 years. Pinatunayan ng Philippine National Police ang ipinatutupad na 5-minute response time nito matapos na mabilis na aksyonan ang hostage taking sa Baliwag City, Bulacan kaninang madaling araw. May report si Ryan Paraboles. 3 minuto lang mula nang may report ang insidente. Mabilis na tinapos ng Baliwag Police ang hostage taking sa public market sa Barangay Poblasyon kaninang pasado 1:30 ng madaling araw. Sa video, makikitang pasimpleng lumapit ang isang pulis sa hostage taker na armado ng kutsilyo. Sinunggaban niya ang braso ng sospek para makalayo ang minor de edad nitong bihag. Dito na sumugod ang iba pang pulis at mabilis na inaresto ang hostage taker. Inawat din nila ang iba pang tao na kumuyog sa sospek. Matatandaan na ipinatutupad ng Philippine National Police ang 5-minute response time sa mga krimen. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na bago ang hostage taking, may isang babae at isang security guard na nasugatan matapos saksakin ng sospek. Agad isinugod sa pagamutan ng mga nasugatang biktima. Habang dinala naman sa presinto ang sospek para maimbestigahan at masampahan ng kaukulang kaso. Ryan Paraboles, Sumaarangkada sa Pagbabalita. Gigil na rumesbak ang isang ina sa nakaaway ng kanyang anak sa Zamboanga City. Si nanay nagpaula ng sampal at suntok sa bata. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Iligan Correspondent Jam Nueva. Abala sa paglalaro ang mga batang yan sa isang computer shop sa barangay Tumagas sa Zamboanga City kahapon.
Nang biglang dumating ang isang ginang, dahan-dahan itong lumapit sa isang bata habang patingin-tingin sa paligid. Maya-maya, biglang sinaktan ang bata. 11 sampal na may halong suntok ang inabot ng biktima. Nagtamo ng mga bukol sa ulo ang bata. Base sa investigasyon, nakaaway ng biktima ang anak ng sospek. Hindi malinaw ang kanilang pinag-awayan, pero nagsumbong sa kanyang nanay ang isa. Ang nanay, rumesbak at pinatulan ang nakaalita ng anak. Agad namang dinala ng kapatid ng may-ari ng comshop ang biktima sa barangay para magsumbong. Ang bata nanginginig pa raw sa takot. Nalaman na lang ng ina ng biktima ang nangyari pag-uwi nitong galing sa trabaho. Kinagabihan, pinadampot na nila ang sospek. Formal nang nasampahan ng kasong paglabag sa RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act ang sospek. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Sugatan ng isang school principal ng pagbabarilin ng riding in tandem. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Noreen Igonia. Tulong-tulong ang ilang residente na isakay sa tricycle ang babaeng ito. Duguan siya matapos pagbabarilin ng 2 armadong lalaki sa harap ng isang eskwelahan sa Midsayap North, Cotabato kahapon ng umaga. Kinilala ng Midsaya Police ang biktima na si Arlene Alcebar, principal ng eskwelahan. Ayon sa investigasyon, papasok na sana sa gate ng paaralan ng biktima nang mangyari ang insidente. Mabilis na tumakas ang mga salarin. May nagkaroon ng heated argumentations doon before elections. Of course, ito yung trust code nila. Sa ngayon ay nasa ligtas na kalagayan na ang biktima. Patuloy naman ang investigasyon. Noreen Igonia, umaarangkada sa pagbabalita. Positibo sa droga ang driver ng closed van na nasangkot sa aksidente sa Central Luzon Express Link sa Tarlac City kahapon ayon sa pulisya. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. 5 pasahero ang namatay at 7 ang nasugatan matapos na mawala ng kontrol ang isang closed van at sumalpok sa perimeter fence sa Central Luzon Link Express sa Barangay Balingcanaway, Tarlac City. Matapos ang malagim na aksidente, lumabas na positibo sa droga ang 41 anyos na driver ng van na si alias Edgar. Nakuha na po natin yung result po ng yung drug test po ng ating driver at lumalabas po, nag-positibo po siya sa THC metabolites at methamphetamine metabolites na ibig po sabihin ay positibo po siya sa paggamit ng marijuana at shabu. Negatibo ang driver sa alcohol test. Ayon sa mga pasahero, ilang beses nilang pinagsabihan ng driver na magbagal dahil sa mabilis sa pagpapatakbo nito. Sa isinagawa naman pong alcohol test ng mga personnel po ng Land Transportation Office, pumasa naman po siya doon sa alcohol test. Kakasuhan ng driver ng reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple serious physical injuries at damage to property. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Sugatan ng isang lalaki matapos na pagtatagain ng kanyang kapitbahay sa Southern Leyte. May umaarangkadang balita sa FMR News Leyte correspondent Don Chu. Natutulog sa labas ng kanilang bahay sa Malibago, Bontoc, Southern Leyte ang 36 anyos na biktima ng lapitan ng sospek sa kapinagtataga. Nagtamo ng maraming sugat sa katawan ng biktima pero maswerteng nakatakbo sa agad kaya hindi napuruhan. Ayon sa pulisya, napag-alaman nilang matagal nang may alitan ang dalawa na siyang tinitignang motibo sa krimen. Sa pagkakalam natin, sir, based on our initial investigation, may alitan na po silang dalawa, sir. Tapos yung biktima po ay nagbabanta na papatayin daw siya, yung perpetrator. Tapos parang hindi na siya nakatulog. Kaya parang naisipan niya na uunahan na lang niya. Nasa mabuti ng kalagayan ang biktima habang hawak na ng pulisya ang 57 anyos na sospek. Officer, yung victim po natin, sir, nadala na po natin sa Sogo District Hospital and is now in stable condition, while yung suspect natin, sir, yung perpetrator, ay ito nahuli natin tapos
Magpa-file tayo ng kaso ng frustrated murder po. Nahaharap ngayon ang sospek ng kasong frustrated murder na isinampa kanina sa Southern Leyte Prosecutor's Office. Don Chu, umaarangkada sa pagbabalita. Nananatiling hamon ang mataas na bilang ng mga kabataang nabubuntis sa Eastern Visayas. Ito ngayon ang layong tugunan ng Department of Health sa paggunita ng Family Planning Month. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Tacloban correspondent Jay Baryon. Sumendro sa mas pinaigting na kampanya kontra teenage pregnancy ang paggunita sa Family Planning Month sa Eastern Visayas. Ayon sa Department of Health, ito'y dahil sa kakulangan sa tamang kaalaman, resulta upang tumaas ang bilang ng mga kabataang nagbubuntis. Kaya naman, simula nang maipatupad ang family planning ng kagawaran, tumaas ang kamalayan ng publiko sa teenage pregnancy at di planadong pagbubuntis. Sa datos ng DOH Eastern Visayas, mula sa 63% sa 2023, tumaas sa 67% noong 2024 ang mga nagpa-family planning. So basically, we have increased acceptance coming from our women of reproductive age. In terms of kung hain at mas durga, may nakita mga rural, it is noticeably na ato mga urban, dito ato may pinakadamo ng mga acceptors nato. But also from the rural health, mga rural nato ng mga lugar, medyo guti-guti lang niya, kaya medyo population medyo ubo lang. Pero may naghapon kita mga acceptors. Pero may ilang mag-asawang natatakot pa rin sa posibleng epekto ng paggamit ng iba't ibang contraceptives. Pero ayon sa DOH, normal lang daw na may side effects sa mag-asawa ang epekto ng gamot at hindi ito matakot. Sinisira yung meron sa mga salibat. Pero it depends upon case-to-case basis. That's why, kinahanglan ito meron talaga counseling. That's it. Para may baruan talaga kung ano nga klase based on the informed choice and voluntary consent, no? So, kinahanglan talaga na magkakaroon ito. Sinibili ito basta-basta nga, kakagan dahil din. Sinisira nga po ang method of family planning kind of method. Ayon sa DOH, ang family planning ay napaka-importanting solusyon para maiwasan ang malnutrisyon sa mga bata. Makakatulong rin ito para makapaghanda ang mga magulang sa pagpapamilya at mapaganda ang kalidad ng buhay ng kanilang mga magiging anak. Jay Baryon, umaarangkada sa pagbabalita. Naghain si Deputy Speaker at Antipolo City Congressman Ronaldo Puno ng panukala para sa pagbuo ng isang Constitutional Convention o CONCON para repasuhin at ayusin ang 1987 Constitution. Ayon kay Puno, chairman ng National Unity Party, layon nito na alisin ang ilang malalabo at mahihinang probisyon ng saligang batas. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Representative Ronaldo Ronnie B. Puno. Sa kanyang talumpati sa plenaryo ng Kamara, iginit ni Antipolo City 1st District Representative Ronnie Puno na napapanahon ng bisitahin ang konstitusyon na 4 na dekada na ang tanda. Nakita kasi sa pulong ng National Unity Party kung saan siya ang chairman na marami na sa lengguwahe ng konstitusyon ang hindi naakma sa panahon ngayon. Sabi ni Puno, nakalapat kasi ang 1987 Constitution sa forma ng iisang sistema ng gobyerno noong ito'y binabalangkas pa lamang. Pero hindi pa natatapos ang Constitutional Convention ng mga panahong yon na bago ang sistema mula unicameral papuntang bicameral. You know, everybody has been saying for the past 20-30 years that the Constitution needs a lot of correction already. Because the Constitution was first drafted for a unicameral government, unicameral legislature. But towards the end of the Constitutional Convention, there was a sudden change to a bicameral legislature. Ang resulta, maraming nakapaloob sa ilalim ng unicameral ang hindi na ginalaw na siyang nakapaloob sa sinusunod ngayong bicameral system. And so this has led to a lot of problems over the many decades past. There's always been disagreement about whether votes should be joint or separate. There are other things that have cropped up because of modern issues such as the West Philippine Sea. And our Constitution has not been flexible enough to address all of these issues.
Para maiwasan ang ganito mga problema sa hinaharap, iminungkahi ng kanilang partido ang Constitutional Convention. Ito ang muling hihimay ng bawat pahina ng konstitusyon hanggang sa kaliit-liit ang lengguwahe nito. Para kay Puno, ang CONCON ang nakikita niyang angkop at malinaw na paraan sa pagbabago ng konstitusyon. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Kasama natin ngayon live via Zoom si Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Ronnie Puno. Magandang hapon po, Deputy Speaker Puno, at welcome po sa Arangkada Balita. Maraming salamat. Magandang hapon din sa inyo. Congressman, ano po ang pangunahing dahilan kung bakit sa tingin ninyo ay kailangan na talagang repasuhin ang 1987 Constitution sa pamamagitan ng isang Constitutional Convention or CONCON? Alam mo, gaya nga ng sinabi ko, siguro mula pa nung panahon ni Pangulong Ramos, iniisip na talaga ito. Ngunit sa pagdaan ng mga panahon, talagang walang nangyari talaga dito. Isa taon lang na ito, ang mga problema natin ay halimbawa itong sa impeachment, nagmula sa hindi pagkakaintindihan sa ibig sabihin ng forthwith. Pagkaliit-liit na bagay, naging napakalaking problema. At ito talaga ay alam niyo sa pangkaraniwan na mga proseso sa ating mga impeachment at whatever. Ang maganda dapat doon is kung may sinabi kang period na kailangan sundin, dapat ilagay mo yung araw, ilang buwan, ilang linggo, ganyan. Imbis na sabihin mong forthwith na wala naman ibig sabihin at di naman alam ng tao kung ano ibig sabihin ng forthwith. Isang oras, 2 oras, 3 araw. So, ganyan nag-umpisa itong problema na to. Nakita nyo, 7 buwan na hindi pa nare-resolve itong problema na to. Dahil lang sa isang salita na nagkulang sa ating saligang batas. Tapos ngayon nga, di ba hindi pa natin alam kung magkakaroon tayo ng eleksyon sa ating mga barangay dito sa darating na Disyembre. Ang nangyari dyan bawat eleksyon binabago ng legislatura yung schedule ng eleksyon. So ito na naman tayo, nandiyan na naman tayo, pero dinagdagan pa ngayon yung sa batas na nakarating sa Malacanang ngayon para sa pagsusuri ng ating Pangulo, pinalawak pa yung termino ng barangay, naging 4 na taon. Kaya nangyayari yan dahil wala sa konstitusyon ng kahit anong provision hinggil sa termino ng ating barangay. So yan dalawang yan, hindi lang mga grammatical issues yan, hindi lang yan mga ambiguities. Ito talagang absence of a clear guideline in the Constitution. Pag bumoto tayo ng tao, siguro inaasahan natin, alam natin kung hanggang kailan lang sila. Sa ating mga barangay ngayon, wala. Maghuhula lang tayo kung hanggang kailan nandyan yung barangay captain natin. So yan ang siguro nagbigay sa akin ng ideya na talagang kailangan na ito talaga. Ngayon na. Kasi marami pang dadating na problema. Isipin nyo, nakikipag-away na tayo sa West Philippine Sea. Nagbubungkuan na yung ating mga barko doon sa mga barko ng China. Pumapasok na yung mga Amerikano, mga Indian, Korean, Japanese tumutulong sa atin. Pero wala sa ating saligang batas ang West Philippine Sea. In fact, walang base yung pagtawag diyan sa West Philippine Sea. Wala naman tumatawag diyan West Philippine Sea. Dati China Sea ang tawag diyan, di ba? So, wala tayong legal na base para sabihin na atin yan, kundi yung naging judgment sa United Nations. Alam niyo siguro naman, dapat ilagay natin sa saligang batas natin yan. So yung mga ganyan, dumami na nadagdagan na yung lahat ng mga problema na nanggagaling sa dahilan na ilang taon na hindi natin nirepaso yung atin saligang batas. And Congressman, ganito, yung pagrepaso po sa Constitution, trabaho po yan definitely ng Kamara po, di ba? Kasi yung pinanggagalingan ko po kasi dito, yung ginawa ng Supreme Court dun sa decision nila, dun sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, kung saan nagdagdag sila ng mga bagong rules para doon sa impeachment. Hindi ba dapat dumadaan muna yan sa Kamara kung may add ka
dun sa sinasabi nga nila is parang pinakialaman na talaga sa ligang batas. Hindi ito yung unang pagkakataon na nangyari yan. Halimbawa, sa People's Initiative, nung panahon ni Pangulong Gloria Arroyo, gumawa ng People's Initiative. Sinunod ng mga proponent lahat ng mga probisyon na nasa batas. Meron pang mga batas na nagdagdag ng mga kapangangailangan, mga requirements, ng mga requisitos doon sa People's Initiative. Nung sinubmit sa COMELEC, nag-file ng kaso sa Supreme Court. Pagdating sa Supreme Court, nakahanap ng mga butas na naman yung Supreme Court doon sa ating konstitusyon at sa batas. Nagdagdag ng mga iba pang requisitos. So namatay yung People's Initiative. Ito na naman, nagkaroon na naman nung nakaraang taon at pumasok yung People's Initiative. Hindi pa nga napupunta sa COMELEC naghahanda na ng mga kaso yung mga kontra. At meron na namang karagdagan mga requisitos na gustong idagdag. So, wala nang katapusan ito pag hindi mo liniwanag talaga. Kasi sabi nila, ito yung People's Initiative. Lagyan natin ng implementing law. Gagawa ka ng implementing law, kikwestiyonin pagkatapos niyan kung yung implementing law ay alinsunod sa saligang batas. At humaba yung storya. Ito tayo ngayon sa impeachment. Pareho yung problema dyan. Dahil yung impeachment, dapat malinaw ang anong mga pangangailangan dyan. Ito nga, tama ka, ayan nangyari. Gumawa ng hakbang yung depensa, pumunta sa Supreme Court, at nakakatawa ko minsan yung mga base ng mga sinasabi nila Dahil alam mo, 4 ang complaint. Yung 3 hindi pinansin. Yung pang-4 yun ang ipinasok. Ang Supreme Court mismo ay gumawa na ng desisyon na hindi automatic na ito yung nauna, yan na ipapasok mo. Hindi Kasi kuminsan medyo sinadya lang, mababaw na complaint para masara na yung period na kung kailan ka pwede mag-impeach. So ang Supreme Court mismo sa jurisprudence nila, sinabi nila na hindi pwedeng doon pa lang babasihin mo na yan. Dapat pag dinala mo na sa committee, doon na lang mag-uumpisa yung bilang ng kung alin ba yung impeachment na counted doon sa period ng exclusion after 1 year. Yung 3 yun hindi naman napunta sa committee yun Alam niyo, yung pang-4 hindi pumunta sa committee pero pumunta sa House and Bank at binoto ng more than 130 votes na ang kailangan para madiretso yan sa impeachment court. So sa madaling sabi, sinunod yung konstitusyon, sinunod yung jurisprudence ng dating Supreme Court. Wala pa rin. Wala pa rin nangyari. Hanggang ngayon, bumalik na naman doon. Nadagdagan pa ulit naman kung ano pang requisitos. So, ako sa tingin ko, panahon na dapat para iliwanag na talaga yan. Kasi kung ganitong gagawin natin, wala talaga matutuloy na impeachment. Paano ngayon yung ating accountability sa ating mga opisyal na mga constitutional offices, hindi ba? Alright. Well, maganda nga po yung inyong mga sinasabi. Ideally, no, yung mga sitwasyon na gusto nyong mga ayusin, mga wordings na kailangan malinawan. Pero how realistic po itong sinasabi nyong Constitutional Convention? Kailangan nyo ba humingi rin ng boto mula sa Senado? Nakahanap na ba kayo ng kakampi sa Senado tungkol po dito? Dahil sila, di ba, pag natuloy raw ito, baka ma-abolish ang Senado. Alam mo, Nina, nung inumpisa akong ikwento ito sa mga ibang tao, natatawa sila sa akin, nakala yata na nasisiraan na ako ng bait Kasi talagang halos imposible ang tingin nila sa pagkumbinsi sa ating mga senador. Anong proseso? Unang-una, magjo-joint resolution ang House at saka yung Congress. So, boboto kami, no? Ang House boboto kailangan 2/3 sasang-ayon. Ang Senado boboto rin kailangan 2/3 sasang-ayon. Alam mo, mula nung umpisa ang pagsusubok na magkaroon ng Constitutional Convention or kahit na CONAS, walang natuloy. Kasi walang nakakuha ng 2/3 vote sa Senado. Not once. In all of these years, wala talagang nakapasok doon. So, doon pa lang napakahirap na. Yan ang sinusubukan namin gawin ngayon. Pero tama yung sinabi mo, kaya nangyayari yan
Alam niyo sa Senado, lagi, mula pa nung siguro panahon pa ni Pangulong Ramos, ang pangamba nila lagi is pag magkaroon ng CONCON or CONAS, baka ma-abolish sila. Kasi laging ang interpretasyon ng tao, pagka papasukin ito, ay para magtanggal ng mga nasa pwesto or magpahaba ng termino ng mga taong nando na. Opo. So sa madaling sabi, puro kilos politika para sa sariling kapakanan. No? Oo nga. So, kaya ito, ang pagpasok ko dito, ang aking rekomendasyon talaga at ang aking panukala, gawa tayo ng Constitutional Convention. Ito muna ang galawin natin. Yung mga walang kinalaman dun sa away-away ng politika. Ngayon, bagamat ganun ang sinasabi natin, malamang yung iba dyan hindi maniniwala sa atin. Hindi, may iniisip na iba yan. May plano talagang iba yan. So, ang iniisip ko ngayon, para mawala yung makapangambang ganyan, siguro iniisip ko, baka doon sa implementing rules, kasi after yung joint resolution on calling the convention, kailangan gagawa tayo ng batas yung Congress at saka yung Senado ulit. Ang batas na magsasaad kung ano yung magiging itsura ng Constitutional Convention. Ilan ang miyembro, halal ba yan o appointed, etc. Ako, ang iniisip ko ngayon na hinahanda pa namin ngayon yung batas na baka ipapasok ko dito sa Kongreso. No? Baka pwede tayong gumawa ng parang virtual Congress na CONCON. Ibig sabihin, kumbaga i-mirror natin, isasalamin natin yung Constitutional Convention sa Kongreso. So magkakaroon ng dalawang kamara. So lower and upper chamber ng Constitutional Convention para maibsan ng problema doon sa bakit ganyan yung desisyon, nawala na naman yung karapatan ng senador na magdesisyon dito. Yun ang iniisip ko magiging paraan para mapatanggap ko sa ating mga senador itong ating panukalang ito. And Congressman, marami din sa mga pangkaraniwang tao na medyo natatakot pag sinabi nga Constitutional Convention kasi ang bukod doon, yung sinasabi nga sa mga senador, baka ma-abolish sila. Pero ang isa pang kinakatakot, baka daw mag-lead sa charter change naman, which is panibago na namang usapin na sinasabi, pag pinago yung Constitution, baka magkaroon ng kumbaga bagong forma ng gobyerno. Paano natin na ang aayusin lang natin ay yung malalabong salita lang o provisions ng saligang batas natin? Alam mo ako, kinakabahan din ako dyan. May pangamba rin akong ganyan. Dahil ako, pabor ako sa bicameral legislature talaga. Nandito ako masaya ako dito. Iniisip ko tama itong paraan na to kung paano gumawa ng mga batas. Ayoko rin ng parliamentary system dahil tignan mo sa Europe. Diba? Mga gobyerno nila doon, 3 buwan palit. So, hindi pwede yung ganun dahil mawawala yung lahat ng mga pulisiya na dapat nandun. Maya napapalitan at nababago. So, problema ko rin yan, iniisip ko rin kung paano maipagbawal yan. No? Marami siguro pwede pag-isipan. Halimbawa, doon sa implementing law na gagawin, siguro pwede natin ilagay kung ano lang ang pwede pag-usapan doon sa Constitutional Convention na yon. No? Isa yon. Pangalawa, yung pag ginawa mong upper and lower chamber, gawin natin lahat, yung buong Senado natin, gawin natin ex officio members nitong Constitutional Convention na to. Sila na kunyari yung upper house. Yung lower house ang magtatrabaho, sila magmi-meeting, mag-aaral ng ano mga provision. Pag natapos yung kanilang panukala, iakyat nila ngayon sa upper chamber. Yung mga senador ito, din ang senador magsasabi kung tama ba itong napag-usapan at napaghandaan dyan sa lower chamber. Kung hindi, di ibito nila, itapon nila sa basura. Kung gano'n, sa tingin ko, baka man matatahimik yung mga pangamba ng lahat na baka mangyari ang sinasabi mo. Completely magbago yung gobyerno natin. Biglang may prime minister na tayo, hindi na presidente. Ganun. Marami sa atin na gustong umiwas din sa ganyan kasi medyo masyadong radical yung ganun na pagpalit. Oo nga. Pero alam mo, kailangan mag-umpisa tayo sa somewhere. We have to start somewhere. Hindi tayo pwedeng, tago ng tago, ayaw tayo ng ayaw sa ganito. Pero nakikita nyo ang dami ng problemang na nadudulot ng itong malalabong mga wording sa konstitusyon. Yung Supreme Court, tambak na dyan sa mga kasong
parang linilinaw, tama po yung voting dito. Hindi pwede to kasi voting separately dyan. Dapat dito voting jointly. Ang daming ganyan, hindi mo lang alam, pero napakarami niya. Kaya nung nakita ko, dahil pinasuri ko, pinaaral ko sa staff ko, nung nakita ko, sabi ko, Sus Maria Josep, yung Supreme Court wala nang ginawa kundi mag-interpret ng dictionary. At saka yung mga kung jointly, severally, paano yung boto. Puro ganun eh. Sayang naman dahil dapat ang Supreme Court natin na pinag-aaralan yung mga mabibigat, malalim at makahulugan ng mga issue. Hindi yung ganyan na parang walang tama o mali sa mga desisyon nila. Alright, sige po. Maraming salamat, Deputy Speaker Ronaldo Puno. Maraming salamat. Salamat, sir. Good evening po. Opisyal nang ipinasa ng Department of Budget and Management sa Kamara ang kopya ng proposed 2026 national budget. Aabot sa 6.793 trillion pesos o dagdag na 7.4% ang kakailanganing pondo ng gobyerno para sa susunod na taon o katumbas ng 22% ng kasalukuyang GDP. Nagbabalik si Willie Delgado Jr. Bawat piso may pinaglalaanan, bawat gastusin dapat may pakinabang sa tao. Words of welcome. Ito ang bungad ng mensahe ni House Speaker Martin Romualdez sa turnover ceremony ng 2026 National Expenditure Program kasama ang mga kinatawan ng DBM. Sa pangunguna ni DBM Secretary Amena Pangandaman, paniniyak ng leader ng Kamara, bubusisiing mabuti ng Kongreso ang panukalang budget. Walang dapat masayang ultimo sentimo ng pondo. Today's turnover of the 2026 National Expenditure Program from the Department of Budget and Management is not just a formality, it is the first step in shaping how our government will serve the Filipino people in the year ahead. Like every family, we know that every peso must have a purpose. We cannot spend what we do not have, and we must spend wisely on what matters the most. Sa isinumiting budget proposal ng DBM, nangunguna sa listahan ang education sector na may pinakamataas na budget na aabot sa 928.5 billion pesos. Sinundan ito ng DPWH na may 881.3 billion pesos at health sector na may 320.5 billion pesos. Hindi rin nawawala ang Department of Agriculture na pinaglaanan ng 239.2 billion pesos at DSWD na may proposed budget na 227 billion pesos. Pero hindi kasama rito ang budget para sa AKAP program. Katwiran ni Pangandaman, meron pa daw pondong pwedeng gamitin mula sa 2025 budget. Pumasok naman sa top 10 government agencies na may malaking budget sa 2026 ang Department of Transportation na may proposed 198.6 billion pesos. Kasama na dito ang kanilang mga attached agencies. Sabi ni Romualdez, magiging maingat sa pagkakataong ito ang Kamara sa pag-aaral ng budget. Beginning this year, the House will implement important reforms. First, we will remove the small committee that collated institutional amendments. Bukas ang talakayan, lahat ng amendments alam ng mamamayan. Second, we will open the bicameral conference committee on the budget to the public and to the media. Kung pera ng taong bayan ang pinag-uusapan, dapat taong bayan din ang nakaalam. Binawasan din sa 2026 proposed national budget ang confidential at intelligence fund ng higit sa 10%. Ayon kay Nueva Ecija Representative Mika Swansing, na siyang chairman ngayon ng Committee on Appropriations, pag-aaralang mabuti ng Kamara kung aling ahensya talaga ang bibigyan ng confidential at intelligence fund. Samantala, ikinagalak naman ni House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos ang pag-ayon ng Senado na iatras ng konti ang schedule ng budget deliberation sa Kamara. Katwiran ni Marcos, kakapusin na kasi sila ng panahon sa Kamara. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, 8 Chinese na sangkot sa operasyon ng online gambling huli sa umano'y Pogo Hub sa Davao City. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
Timbog ang 8 Chinese matapos salakayin ng National Bureau of Investigation ang umano'y Pogo Hub sa Davao City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Sinalakay ng NBI Southeastern Mindanao Regional Office ang bahay na ito sa isang subdivision sa Diversion Road sa Barangay Buhangin proper, Davao City, Martes ng hapon. Nahuli nila ang 6 na lalaki at 2 babaeng Chinese. Ayon kay Attorney Archie Albao ng NBI, isa umanong Pogo Hub o operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators ang lugar dahil nagsasagawa umano ng illegal gambling ang mga sangkot na dayuhan. We found out that this is a clandestine Pogo operation. This is the second time that we raided the Pogo operation. First on December, sa Panabo naman, we arrested 78 Chinese and Malaysian nationals. This time, 8 Chinese nationals dito mismo sa Davao. Nakumpiska ng mga otoridad ang nasa 10 computers at cellphone na ginagamit sa operasyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ng NBI SEMRO ang 8 Chinese nationals habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong kriminal kabilang ang online gambling sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Hernal Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Naitala ng Philippine National Police ang mas mababang crime rate sa bansa. Tumaas naman ang trust at confidence rating ng pulis base sa pinakahuling Okta Research Survey. May umaarangkadang balita si Kat Kahukom. Bumaba ang bilang ng krimen sa bansa ngayong Hunyo kumpara noong nakalipas na taon ayon sa Philippine National Police. Sa pinakahuling datos, bumaba ang crime rate ng 7.75% noong June 2025 kumpara noong August 2024. Mula 192,000, bumaba ang crime incident sa 177,000. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, ito ay dahil sa epektibong anti-criminality operations at pinatatag na police visibility sa bansa. Sa nasabing panahon, aabot rin sa 153,000 operations, 190,000 arrested individuals at 54 billion pesos na droga ang nasamsam. Bukod dito, sa pinakahuling Okta Research Survey, tumaas din ang trust ratings ng PNP sa 71% at 73% naman sa performance rating. Ayon kay General Torre, patunay ito na ramdam ng publiko ang positibong pagbabago sa mga pinatutupad na reforma at inisyatiba sa kanilang hanay. Sinigurado naman ni Torre na pagsusumikapang mapataas pa ang tiwala ng publiko sa pulisya. Simula nang maupo sa pwesto, ipinatupad ni Torre ang iba't ibang reforma sa PNP gaya ng 5-minute response time ng mga pulis sa 911 hotline. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Para himayin ang tugon ng Masa Okta Research Survey na nagpakita ng mataas na trust ratings ng PNP, makausap natin si Dr. Guido David, Okta Research Team Fellow at UP Professor. Magandang gabi po, Dr. David. Welcome po ulit sa Arangkada Balita. Hi, good evening, Jack and Nina, and sa mga viewers and listeners natin sa Arangkada Balita. Yes, Dr. David, no, una-una, nagulat ako na nagkakaroon din pala ng survey ng trust ratings para sa mga police. Usually kasi nakita natin is either yung Pangulo, Speaker, or kunyari, Kamara or Senado. Pero ngayon nakita natin na mataas pala yung trust ratings. Ano yung nakikita yung malalaking factors po bakit nag-contribute sa rating na ito? Actually, ginagawa namin regularly itong surveys for government agencies or institutions para makita natin kung kumusta naman yung performance nila and yung trust nila. At this one, yung most recent, July 12 to 17, 1,200 respondents nationwide face-to-face survey plus minus 3% error. At nakita nga natin yung AFP tumaas actually mga 16% points yung tinaas sa trust rating to 81%. So bakit malaki? Well, nabanggit niya sa intro na bumaba yung crime rate at natutugunan din naman yung peace and order sa maayos na paraan. Ibig sabihin wala naman tayong nababalitaan ng mga unnecessary deaths, 'di ba? Unlike that dati, may parang madalas medyo mabalitaan natin na may mga ganun, may mga nagreklamo. Ngayon, parang wala naman tayong nareklamo even though
bumaba yung crime rate. So I think this is positive for the AFP and also for the PNP din. Well, sa AFP, of course, I mean, yung PNP was directly responsible for the local peace and order. Pero yung AFP, nakita natin yung mga insurgencies, I think mostly contained na. And also under the leadership ng ating mga syempre ng ating mga esteemed government officials. So sa PNP, si General Torre, working with DILG Secretary John Vic Remulla, talagang I think they're doing a good job in tandem to address the concerns ng public about peace and order, and under the leadership, of course, ng ating Pangulo, si Bongbong Marcos. Tingin niyo po ba may epekto po yung pagiging kumbaga high profile ni General Torre after nga po yung arrest ng dating Presidente Duterte dyan sa ICC, ano? At saka yung kanyang boxing match. At yung kay Kibuloy. At yun din, plus yung 5-minute response, time na ginagawa ngayon ng PNP. Ito po ba covered yung mga panahon na sikat po yung mga balitang yan? Covered ba yung boxing match nila? Diyan po dun sa survey period po ninyo? Yes, yung sa boxing match, not sure kung parang hindi yata na-cover. Pero yung mga improvements like yung 5-minute response time, and yung visibility ni General Torre, I think, is helping the image of the armed forces and also of the PNP. Ayan nga, the visibility. Yung sa pagka-arrest kay former President Duterte, to be fair, nakita natin nag-dip yung trust and performance ng AFP nung April, nung previous quarter. Pero ngayon, nag-resurge back siya. So siguro may instant reaction yung mga kababayan natin about the arrest of, nakita naman natin, to be fair, may nakita tayong surge of support for the former president at that time, no April. Pero ngayon, I think nag-normalize na. And yun nga, nakikita nila yung magandang mga ginagawa ng AFP and PNP, 5-minute response time to crime, and then yung to complaints, and yun nga, under the leadership na sabi nga natin, very visible. Baka next time, baka sa next quarter, tumaas pa lalo with the boxing match. We'll see kung may effect yan sa magiging next survey natin. Sir, ito pong 71% na trust rating ng PNP, how does it compare po dun sa mga previous year or yung mga dating PNP chief? Yeah, actually, yung previous quarter, it was at 62, and nung last year, it was at 60, which is not a bad rating. Pero now it's up to 71, so 7 out of 10. So that's actually excellent for the purposes of a survey. Yung net satisfaction rating nila mataas, and napakataas nito sa socio-economic class D and E in particular. So I think yung datos namin, at least yung tinitingnan ko, goes back as far as November 2024 lang. So we don't have, yung Octa Research doesn't have the data for, kunyari, let's say, before 2022. So hindi natin mako-compare to that time. Pero we've had some recent good PNP heads. Pero sa ngayon, the important thing is nagsusurge yung trust and performance ng PNP to line of 7, 71, 7 out of 10. This is a very good trust and performance rating for the PNP. I think our leaders, sina General Torres, sina DILG Secretary John Vic Remulla, and some of the other yung mga police natin should take this as an inspiration na, syempre sana mapanatili natin na mataas yung kanilang trust and performance at hindi na bumaba. Kumaga, it's showing na they're doing a good job, and let's hope na they will continue to do a good job for the Filipino people. Okay. Maraming salamat po, Dr. Guido David, again sa inyong oras na binigay dito sa Arangkada Balita. Mabuhay kayo, sir, at ingat po. Thank you, Jack and Nina.
Hindi dapat umasa sa legalidad lamang, kundi sa moralidad din. Yan ang binigyang diin ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano tungkol sa mga opisyal na may negosyo o may kamag-anak na sumasali sa mga proyekto ng gobyerno sa gitna ng mga bagong ulat ng pork sa flood control contracts. May umaarangkadang balita si PRTV News correspondent Mari Ocampo. 5 of these 15 contracts have projects in almost all regions nationwide. Matapos isiwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga katiwalian sa flood control projects sa Pilipinas, diretsahang sinabi ni Manila 2nd District Congressman Rolando Valeriano na kahit maaaring legal, immoral at unethical kung susumahin ang pagkakaroon ng ugnayan ng isang opisyal sa mga kumpanyang kumukuha ng proyekto sa gobyerno. Once na naupo ka na bilang isang kinatawan, bilang halal ng bayan, dapat dinadivest mo na, tinatanggal mo na lahat ng kinalaman mo doon sa construction company na yun. Yun po yata yung pinaka-moral na dapat mong gawin. Kasunod ito ng pag-amin ni Senate President Francis Escudero na top donor niya noong 2022 elections ang isa sa mga nasa listahan ng pinakamaraming nakuhang flood control projects. Ngunit mariin niyang itinanggi na tinulungan niya itong makakuha ng mga proyekto sa gobyerno. It may be, sabihin na natin, it may be legal but not moral. Hindi po ba? And I think it's unethical for us na maging contributor natin yung mga kontraktor ng gobyerno. Kamakailan lang ay inihayag ng Pangulo na 20% ng mahigit 545 billion pesos na pondo para sa flood control projects ay napunta lamang sa 15 contractors. Isa sa mga dahilan kung bakit isinusulong ang mas mahigpit na regulasyon laban sa political influence sa public works contracts. Sa gitna ng kontrobersiya, sinigundahan ng kongresista ang panukala ni Escudero na Senate Bill No. 783 na naglalayong ipagbawal ang mga public official at kanilang kaanak hanggang ika-4 na antas na sumali sa bidding para sa mga proyektong pinopondohan ng gobyerno. Kapag kamag-anak mo, kapag pamilya mo, talagang dapat hindi nagtatransaksyon sa gobyerno. Kahit ano pong sabihin natin, definitely merong influence siya kapag kamag-anak mo o pamilya mo yung nagtatransaksyon. Sa gitna ng kontrobersya sa flood control spending at procurement anomalies, naninindigan si Valeriano na hindi sapat ang pagsunod sa batas. Dapat ring pairalin ang moralidad at integridad. Mari Ocampo, Maarangkada sa Pagbabalita. Sinita ng ilang senador ang mababang utilization o paggamit sa legal assistance funds ng pamahalaan o ang pondo para sa mga Pinoy na nagtatrabaho abroad. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Zandro Ochona. Today, tutuldukan natin ang problema yan dahil kapag hindi, pagdating ng budget hearing, I'm sorry, baka ipitin ko muna ang budget ninyo. I'm serious. Look at my eyes. Ito ang banta ni Senador Raffy Tulfo, ang chairman ng Senate Committee on Migrant Workers, sa pagdinig kanina matapos mapansin na tila may pagkukulang ang mga ahensya ng gobyerno na nagbabantay sa overseas Filipino workers. Natalakay din ang Legal Assistance Fund kung saan umabot na sa 200 million pesos ang pondong nakalaan para rito. Yun nga lang, Noong 2022, 3,863 ang pending cases. Wala man po lang na absuelto. Ibig po ba sabihin ito, lahat po sila na-convict, wala man lang na absuelto, na dismiss ang kaso. Anong klaseng abogado ang pinagkukuha po natin? Abogado ba talaga po ito o baka mga nagtatatak-tatak lang ng mga notaryo doon sa Middle East? Pakipaliwanag nga po dahil nagugulhan po ako eh. Paliwanag ni DFA Undersecretary for Migrant Affairs Eduardo De Vega, abogado naman ang kinukuha nila at hindi naman masyadong marami ang kumukuha ng libreng serbisyong ito para maubos ang lahat ng pondo. Tulad ng sinabi ko po kanina, hindi pa abutin sa trial kasi sa ibang mga bansa, pag umabot na yan sa trial stage, almost sure makukonvict. There have been a number of acquittals and ang maganda dito, pag na-convict man, mas mababa ang sentensya kaysa dapat nabigyan. Kunyari, imbis na death penalty, lesser, o kunyari 10 years, nagiging 5 years, at makakapagtrabaho yung abogado natin working with us para makakuha ng pardon.
In fact, every year may mga daan-daan na mapapad doon na Filipino. Pero may mga insidente na totoong napagbibintangan lang ang ilang mga kababayan natin at wala naman talagang kasalanan. May mga balita po kami na nainguso lang, naituro, kasama ho yan, naituro sa Saudi Police o anong police nila doon, naituro lang ho siya o galit sa kanya, isinumbong sa police nila doon, sa religious police, sinabi ganito, gano'n, may girlfriend yan. Wala naman ho, walang katotohanan. Paano ho yun? I mean, okay na ho. Hindi siya makwit, at least naman, nabawasan na sentensya. Paano nga po kung hindi guilty? However, Siniguro naman ni De Vega na tinututukan nila ang kaso ng nasa 100 Filipino cruise ship workers na na-deport dahil sa alegasyon ng child pornography at ang koordinasyon ng Pilipinas sa US Embassy para hindi kung saan-saan ipinade-deport ang mga Pilipinong mahuhuli ng US Immigration and Customs Enforcement o ICE. Sandro Ochona, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, mga estudyante magkakaroon na ng personalized beep cards para mapabilis ang pagkuha ng discount sa MRT at LRT. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Mas madali ang serbisyo sa DSWD Health. Para sa lahat na nag-a-apply na maging Social Welfare and Development Agency o SWADAS, mag-login lang sa helps.dswd.gov.ph para sa registration, licensing at accreditation. Sagutan ng form, isubmit at bayaran ng fee. At sa loob lang ng 7 araw, malalaman mo na ang status ng application mo. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 02-8931-3181 o i-follow ang DSWD Standards Bureau. Dahil bawat buhay mahalaga sa DSWD. Good news sa mga estudyante, simula sa Setyembre, mas pabibilisin na ang pagkuha ng 50% discount para sa mga estudyanteng sasakay sa MRT3, LRT1 at LRT2 sa tulong na ilalabas na personalized beep card. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Angela Babad. Araw-araw sumasakay sa MRT3 ang estudyanteng si Edward papasok sa eskwela. Ayon sa kanya, malimit naman siyang kumukuha ng student discount pero hindi niya maikakaila ang haba ng pila para lang makamenos sa pamasahe. Minsan po kapag rush hour talaga tinamaan mo po, mahaba po yung pila. Minsan naman po wala po. Tinatyaga ko pong pumipila kahit malilate na po. Samantalang ang iba, hindi na talaga kumukuha ng discount. Pero simula Setyembre, mas pabibilisin na ang biyahe ng mga estudyante dahil sa white personalized beep card. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, kailangan lang nila magdala ng valid ID sa kahit saang istasyon para agad na maprint ng kanilang beep card at kailangan lamang itong i-renew kada taon ng pasukan. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin at gawing mas madali ang biyahe ng mga estudyante. Laking tuwa naman ni Edward nang marinig ang balitang ito. Mabuti po kasi tulad ng senior citizen, meron silang sarili na beep card with discounted and magkakaroon na rin po sa estudyante. Hindi na rin siya hassle at mas makakatipid na din po yung estudyante po. Sa kasalukuyan, available na rin ang mga white beep card para sa mga senior citizen at persons with disabilities na meron ding otomatikong 50% discount. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Nagpadala ng 2 Navy warships ang Estados Unidos sa Panatag o Scarborough Shoal matapos ang banggaan ng 2 barko ng China noong Lunes. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na monitor ang USS Higgins at USS Cincinnati 30 nautical miles mula sa Panatag Shoal. Unang sinabi ng People's Liberation Army ng China na nagpadala ito ng puwersa para paalisin ang 2 warship dahil sa paglabag nito sa soberanya ng kanilang bansa. Pinabulaanan ito ng US Navy 7th Fleet na sinabing naaayon ang kanilang paglalayag sa international law. May plano ng magpakasal sina Mommy Jonicia Pacquiao at ang longtime boyfriend niyang si Michael Yamson. Yan ang umaarangkadang showbiz balita ni DJ Mama Mia. Sa
Sabi nga, hindi issue ang agwat ng edad sa dalawang taong nagmamahalan. Gaya ni na Pac Mom, Mommy Danisha at kanyang longtime boyfriend. Sa isang interview, sinabi ni Mommy D na may wedding ring na nga sila. Higit 2 dekada rin ang age gap ng dalawa. At 12 years nang magkarelasyon sina Mommy D at Michael. Kaya si Michael, dinededma lang daw ang mga kritisismo na nagsasabing pera lang ang habol niya sa ina ni pambansang kamao, Manny Pacquiao. Kung kailan ang kasal, yan ang ating aabangan. Ako po si DJ Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita. Diba? Hoy, advance, congratulations. Yes, sa at kanilang dalawa. nasa sapat na edad na naman sila siguro. It's about time. Oo naman, tsaka 11 years na ba? Hinog na yung dalawa para 11 magpakasal. years na sila. Oo, di ba? Ang dami mong comment. Hindi, natutuwa lang ako para sa kanila. Hindi, nakakatuwa naman. Oo, Pero diba? alam mo, nagpunta ako dyan sa Jensan. Naalala ko si Mommy Junisha nandun siya sa mansion niya. Tapos yung boyfriend niya meron mas maliit na bahay. Si Mommy Junisha, mas gusto niyang pumunta dun sa mas maliit na bahay kaysa mag-stay dun sa mansion Diba? niya. Maganda. Diba? O. At yan ang mga balita ang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.